Noong isang linggo, naisipan kong pumunta sa Ride Park sa Baguio City. Lumapit ako sa isang lalaki. Siya yung nag-aayos ng mga tali ng kabayo. Mukha namang mabait si kuya. Tinanong pa nga niya ako kung gusto ko raw bang mag-horseback riding. Sabi ko, oo. Sinabi ko rin na first time kong sumakay ng kabayo. Tinanong ko na rin kung magkano. Sabi niya, 300 pesos daw, isang oras. Tapos siya na raw bahala sa kabayo ko. Pumayag ako at tinulungan nga niya akong sumakay sa kabayo. Noong una, maayos naman siya. Tinuturo niya kung paano hawakan yung mga tali at kung paano wag mataranta kapag medyo tumatakbo na yung kabayo. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang masyado siyang malapit sa akin. Una, akala ko normal lang yun. Kasi baka kailangan niyang siguraduhin ligtas ako. Pero unti-unti, napapansin ko na parang may kakaiba sa mga galaw niya. Pumapasan na siya sa likod ko kapag ina-adjust niya yung upuan ko. Pakiramdam ko, masyado nang matagal yung kamay niya kapag hinahawakan niya yung bewang ko para siguraduhin hindi ako mahulog. Sinubukan kong isipin na baka ako lang ito. Baka praning lang ako. Pero habang tumatagal, parang mas lalo akong hindi mapalagay. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam na ako ng kaba. Habang sinusundan namin yung trail, mas lalo kong napapansin yung paglapit niya sa akin. Nasa likuran ko siya. Hawak-hawak yung tali ng kabayo. Pero mas nararamdaman ko yung braso niya na parang sinasadya niyang idikit sa likod ko. Sinubukan ko maging kalmado, kaya sinubukan ko siyang tanungin at sinabi ko na kung pwede ako nalang maghawak ng tali ng kabayo kasi parang kaya ko naman at gusto kong masubukan. Ngumiti lang siya, pero hindi ko mabasa kung may mali siya ba yung ngiti niya. Tapos bigla niyang sinabi na mas okay daw pag siya ang maghawak ng tali at para masigurado na hindi ako mahulog. Minsan daw kasi matigas ang ulo ng kabayo. Tumango na lang ako kahit na pakiramdam ko ay hindi naman kinakailangan yung sobrang paglapit niya. Pero sa kabila ng sagot niya, ramdam kong nag-iba na ang timpla ng sitwasyon. Dati, excited ako sa pagsakay ng kabayo. Ngayon, gusto ko nalang matapos agad yung oras para makababa na ako. Habang patuloy kaming nakasakay sa kabayo, naramdaman kong bigla niyang nilapit yung kamay niya sa bewang ko. Mabilis yung paghawak niya. Parang nagulat nga din ako eh. Hinawakan niya ang balakang ko at may kasamang bahagyang pisil. Bigla akong sinabi na, "Kuya, okay lang po ako." Sinubukan kong ibahin ang tono ng boses ko para hindi niya mapansin na naiilang na ako. Tapos sabi niya, "Relax ka lang ate. Huwag ka na masyadong tense." Parang wala lang sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na talaga ako okay at mabigat na ang pakiramdam ko. Nagpatuloy kami sa trail. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na safe yung pakiramdam ko. Gusto ko na talagang bumaba sa kabayo, pero
nasa gitna kami ng trail at wala kaming ibang kasama. Pagdating namin sa isang bahagi ng trail na medyo tahimik, napansin kong mas nagiging agresibo yung pagkilos niya. Inayos niya ulit yung upo ko, pero ramdam ko yung kamay niya na dumadaan sa hita ko. Napatingin ako sa kanya at sinubukan kong ipakita sa mga mata ko na hindi ako komportable. Sabi ko, "Kuya, parang gusto ko na pong bumaba. Pagod na rin po ako." Pinilit ko maging normal lang yung tono ng boses ko. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na talagang bumaba. Napangiti siya, pero may kakaibang anyo sa mga mata niya na parang hindi ko gusto. Tapos bigla niyang sinabi, "Sige ate, pero tapusin na lang natin yung oras. Sayang din kasi yung binayad mo." Pagkatapos niyang sinabi yon, dinikit niya ulit yung katawan niya sa likod ko. Habang papalapit na kami sa dulo ng trail, mas lalong lumala yung mga kilos niya. Nagsisimula na siyang magbiro ng may laman at paulit-ulit niyang sinasabi na ang cute ko raw at ang sarap kong kasama. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, kaya tumawa na lang ako ng pilit. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na talagang makatakas. Bigla niyang tinigil yung kabayo sa isang parte ng trail. Medyo liblib at walang masyadong tao. Sabi niya, "Ate, pahinga muna tayo saglit, okay lang?" Tapos inayos niya yung tali ng kabayo. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, pero ramdam ko na hindi na ito tama. Parang lahat ng red flags ay nasa utak ko na. Bigla akong sinabi na, "Kuya, wag na po. Gusto ko na pong bumalik sa lugar kung saan maraming tao. Tsaka medyo giniginaw na rin ako." Pero yung lalaki, hindi nakinig. Imbis na bumalik kami, tumayo siya at dumistansya ng kaunti, pero nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ko habang hawak-hawak ko pa rin ang tali ng kabayo. Sa isip ko, paano kung tumakbo na lang ako? Pero paano kung may gawin siyang masama? Tapos bigla siyang nagsalita. Sabi niya, "Alam mo ate, ang ganda mo talaga. Ang swerte naman ng boyfriend mo." Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla siyang lumapit sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbibiro. Parang may intensyon na siyang iba. Hinawakan niya yung kamay ko, pero tinabig ko agad. Nag-isip ako bigla kung ano ang pwede kong gawin. Kaya naman, sumigaw na lang ako at sabi ko, "Kuya, ayoko na po. Baka po pwedeng bumalik na tayo." Naglakas loob akong nagsalita kahit nanginginig na ako sa takot. Nagulat siya sa bigla kong pagsigaw. Bumaba ako agad sa kabayo. Tumakbo ako pabalik sa direksyon kung saan may mga tao. Hindi ko na inisip kung hahabulin pa niya ako o hindi. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa kanya. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa lugar kung saan maraming tao at may mga nagtitinda na. Hindi ko alam kung nasan si kuya. Basta ang alam ko, ligtas na ako. Nang lumingon ako, nakita kong nandoon pa siya sa malayo, pero hindi na siya sumunod. Siguro natakot na siya. Baka may makakita o makaalam. Dahil sa nangyari sa akin sa Wright Park, hindi na ako babalik dito.
Sana hindi ito mangyari sa inyo.